Alright mga kapatid, mainit na balita ngayon mula sa West Philippine Sea. Ito, usapang West Philippine Sea ulit mga kapatid. Huling-huli sa akto ng US Navy na binubuntutan ng Chinese ships ang mga barko ng BFAR at PCG sa West Philippine Sea mga tol. Ito na naman sila. Matapos ang medyo ilang mga linggo rin naman na wala tayong masyadong nababalitaan dito sa West Philippine Sea. Ito namataan at nahuli sa akto ng US Navy na habang sila ay lumilipad mga kapatid dahil sa kanilang freedom of flight o freedom of navigation mga tol, namataan nila ang mga barko ng China na binubuntutan mga tol at hinaharas etong BFAR at PCG sa ating mismong soberanya. Panoorin natin to mga kapatid at isa pa sa mga reporta, dalawang barko natin ang hinarang ng China Coast Guard mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ito mga kapatid, balita to mula rito sa GMA. Yan kung nakikita ninyo, ayan mga barko ng BFAR at PCG na mataan ng US Navy na binubuntutan ng Chinese ships. Bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Bilang pagtaguyod sa freedom of navigation, nagsagawa ng surveillance flight ang US Navy sa may West Philippine Sea. Mula Himpapawid, kita ang mga barko ng Pilipinas na sinusundan ng mga barko ng China. Hindi rin nakaligtas ang eroplano ng Amerika sa pag-radio challenge ng China. Pati pala sila mga tol, nakaranas din. Si Chino Gaston. Lula ng P-8 Poseidon aircraft, lumipad ng US Navy kasama ang mga miyembro ng media sa bahagi ng Baho de Masinloc. Yan, dito galit na galit ang China mga tol. Sinasabi nila na etong ginagawa natin dito sa West Philippine Sea is scripted. Tinututukan ng camera at ipapalabas sa Western media para palabasin mga tol na masama sila. Yun ang sinasabi ng China mga kapatid. Pero tignan mo dito pa lang makikita mo West Philippine Sea. Batay sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, ito ay exclusive economic zone ng Pilipinas. Exclusive mga kapatid. Tapos nandiyan yung mga barko nila, binubuntutan yung mga barko natin. Anong gusto nilang palabasin? Napakabuti nila. Ang P-8 Poseidon ay isang uri ng military aircraft na walang sandata at ang tanging misyon ay kumalap ng impormasyon sa dagat, kalupaan o himpapawid. Ilang beses na mataan ng P-8 na ito ng US Navy tuwing nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin at kapag nanggigipit at nangwa-water cannon ng Chinese laban sa Philippine Coast Guard at mga barko ng BFAR. Kumbaga mata sa kalawakan. Mata sa himpapawid. Sa himpapawid, nakita at na-monitor ng US Navy ang mga barko ng China Coast Guard, warships ng Chinese Navy na sumusunod sa mga barko ng BFAR at Philippine Coast Guard sa misyon nitong hatiran ng krudo at supply ang mga Pilipinong mangingisda sa bahura. Pero dahil classified na mga imahe at video na nakukuha ng eroplano, mahigpit na ipinagbawal na makunan ito ng mga kamera ng media. Whether classified it's our ships or our aircraft, it's nearly daily, right? So wherever international airspaces or international waters, we intend to fly consistently through those areas to help support that free and open Indo-Pacific. Habang lumilipad malapit sa Baho de Masinloc, walang tigil ang ginagawang pagmamasid at monitoring ng crew ng P-8 Poseidon na makikita nyo dito sa ating tagiliran. At gamit nila yung mga cameras at iba pang surveillance equipment na dala ng eroplano. Surveillance lang talaga tong eroplano na to. Eto'y wala daw armas mga kapatid. So hindi sila pwedeng sabihing threat. Diba? Hindi sila threat kasi nga wala naman silang pwedeng gamiting pang opense.
'di ba? At wala rin siguro silang pandepensa, mga tol. No, talagang for surveillance lang sila sa kahit na anong international waters, mga tol. International waters naman ibig sabihin walang bansang nakakasakop doon sa katubigan na 'yon. Maliban lang syempre tinatawag 'yan na EEZ o exclusive economic zone, meaning yung bansang 'yon pwede niyang pakinabangan lahat ng mga likas na yaman na nandoon, mga isda, corals at lahat-lahat ng mga langis na pwedeng mahanap doon. Pero international waters yan, hindi yan territorial waters. Pwede diyang dumaan, eroplano, barko ng kahit na sino mang bansa, mga tol. Ilang beses nag-radio challenge ang Chinese Air Force sa P-8 Poseidon pero sanay na raw dito ang mga taga-US Navy. Narinig din ang pag-radio challenge ng Chinese Air Force sa isang eroplano ng BFAR. So I would say there's never any apprehensiveness that is applied to us. We go out there and we execute our mission effectively. Wala na, sanay na sila. And we do our best to maintain the freedom and the security of the international waterways and the airspace. Isa sa mga crew ng eroplano, si Ken Garandang, na ang tatay ay isang Pilipino mula Olongapo City. Oh. There are a couple of Chinese military ships out there, some Chinese Coast Guard ships out there, and then obviously you see some of the Filipino ships out there as well. We're right off the coast of Scarborough Shoal. Bukod sa radar at camera, may kakayahan ding maglaglag na mga sonar buoy ang eroplano para ma-detect naman ang mga submarine sa ilalim ng dagat. Para sa GMA Integrated News. Ayan eto mga kapatid, isa sa mga report, eto, mula pa rin sa GMA News, mga tol, dalawang barko ng PCG at BFAR hinarang ng dalawang barko ng China malapit sa Bajo de Masinloc kaninang umaga. Ayan siguro kahapon to, mga tol. Ayon sa isang maritime expert, mga kapatid, no? Itong gagawin sana ng BFAR, ito ata yung mamimigay sila ng krudo o ng ayuda o ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Pero every time kasi ginagawa yan ng BFAR, mga tol, nakakaranas sila ng harassment mula sa sa China. No, panoorin natin to. Hinarang ng dalawang barko ng China ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard at BFAR malapit sa Bajo de Masinloc kanina umaga. Ayon po yan sa dating US Air Force official at dating defense attaché na si Ray Powell. Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ng PCG kasama ang BFAR malapit sa Bahura, namataan nila ang People's Liberation Army Navy Warship 574. May nakita rin silang dalawang Chinese maritime militia vessels. Sabi ng mga alam nyo na, ayaw sa gobyernong to at ayaw kay PBBM, nangyayari daw itong mga ganitong mga bagay ngayon lamang daw. Hindi naman daw to nangyayari dati, no, sa panahon dati ni Pangulong Duterte, mga tol. Nirerespeto daw tayo, sabi, ayon sa kanila o ayon kay Senator Bato, isa na yon. Siyempre, yun din na sinasabi ng ibang mga Duterte. Nire-respeto tayo ng China, mga tol. No? Pero ang sinasabi kasi nilang respeto is hindi tayo binubulas. Pero kasi, mga tol, ba't nga tayo bubulasin o ba't nga tayo bubulihin? Nakikipag-coordinate tayo sa kanila, nakikipagtulungan tayo sa kanila. Unlike ngayon, na iginigiit talaga natin yung ating karapatan at iginigiit natin yung malayang paglalayag dito sa West Philippine Sea nang walang mga panghaharas, dito sila nagagalit ngayon, ang China, mga tol, no? Dito tayo nakakaranas ng mga pambubuli nila. For example, mga kapatid, sa maraming pagkakataon na nakita natin, wina-water cannon tayo. Minsan nga, direkta pang pinapatamaan yung ating watawat, di ba? At 5 CCG vessels. Isang helicopter din ang lumipad mula sa Chinese warship. Nagkaroon daw ng radio challenge habang naghahati ng langis ang BFAR at PCG sa mga mangingis ng Pinoy 13 nautical miles mula sa Bahura. Buti na lang yung walang nag-water cannon, no? Wala na nangyaring harassment pero may namataan silang Chinese floaters sa bukana ng Bajo de Masinloc. Nakita ko nga kanina floaters. Parang ito. Mula sa Bahura. Ayan. Wala na nangyaring harassment pero may namataan silang Chinese floaters sa bukana ng Bajo de Masinloc. No? Alam niyo, mga tol, no, dapat hindi pa rin tumigil ang Pilipinas, no, sa pakikipag-ugnayan sa maraming bansa, no, at makipagtulungan tayo sa kanila
na igiit natin yung ating sariling interes, yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Don't get me wrong mga tol, hindi ko gusto ang gera, hindi natin gusto na magkaroon ng labanan dito. Natulad na lamang nangyayari ngayon sa Middle East, kita naman natin mga tol kung gaano kasaklap ang mga nangyayari doon. Talagang nakakalungkot. May isang balita mga tol, sobrang dami ng mga bata ang nasawi mga kapatid. Dahil doon sa mga bombahan doon. Mga tol, ayaw natin mangyari yon dito sa ating bansang Pilipinas mga tol. Kaya ang dapat natin gawin mga kapatid, syempre, palakasin natin syempre yung ating hukbo para mabantayan natin maigi yung ating karagatan at hindi natin kailangan sabayan yung pambubuli ng China kasi mga tol, ito ay pwede lamang talaga maghatid sa hindi magandang mga pangyayari na kapag pinasok natin, ang hirap labasan yan mga tol. Sa totoo lang, no, kailangan maging matalino din ng gobyerno kung paano nila lulutasin itong problema natin na to sa West Philippine Sea. Pero hindi natin yan dapat isuko. Yan ang tatandaan natin. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan mga tol? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.